Jervy. Ayan, palakpakan po muna natin ng malakas ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, mga kapatid, bago po tayo mag-start, magkaroon lang po muna tayo ng konting recap about sa pinag-aralan natin last Sunday. Kasi ito pong tinuturo sa Sunday School ay para siyang series, mga kapatid. So, itong topic po natin ngayon ay somehow related po sa napag-aralan po natin ng mga nakalipas na Sunday. So, si Sister Jessica po ang nagturo last Sunday at ang topic po niya ay Salvation by Grace. At doon po sa ating pag-aaral, meron pong nabanggit na 2 characters. Amen? Yung sabay, yung nagpe-pray kay Lord, yung isa po ay yung Pharisee at yung isa ay yung publican, yung tax collector po. Tapos, nabanggit po ni Sister Jessica na doon sa dalawang character na yon, mayroong mas pinaboran ang ating Panginoon. So, kaninong prayer po yon sa mga nakakaalala po? Sa tax collector, amen. Kasi yung Pharisee, mga kapatid, ang way po ng pagdadasal niya ay puro about sa sarili niya, amen. May word siya doon, ang sabi daw po niya ay, "Salamat Panginoon kasi hindi ako katulad ng taong to." Amen. Habang yung tax collector naman, ang dinadagukan daw po niya ang kanyang dibdib at halos hindi siya makatingala sa langit. So doon pa lang, mga kapatid, nagpapakita po yun na yung tax collector while praying, nakakaramdam po siya ng shame, guilt, at mayroong humility sa prayer niya. Amen? So, for today's topic, mga kapatid, ang topic po natin ay relationship with God. So, mga kapatid, pa-next po ako. Ayan. How to have a good relationship with others. Can you give me ways, mga kapatid, paano po tayo magkakaroon ng magandang relasyon sa ibang tao, whether boyfriend, girlfriend relationship, husband, wives, friends, or family, mga kapatid? Paano po kaya tayo magkakaroon ng magandang relasyon sa iba? Pastor Jervy. Don't cheat. Amen. Ano pa po? Good communication. Ano pa po? Ano po yan, Sister Jessie Lee? Good communication din. Ano pa po? Alam ko marami yan, mga kapatid. Okay, amen. Faithfulness and honesty. So, maraming ways, mga kapatid, pero pumili lang po ako ng 2 ways. Pa-next po. Ayan. So, ito po yung 2 ways na pinili ko, mga kapatid. Understand the person with whom you're going to have a relationship and have a constant or good communication. So, same with God, mga kapatid, no? Hindi po natin malalaman kung bakit baka mahal-mahal ang ating Panginoon pag hindi natin siya kilala, pag hindi natin siya inunawa, pag hindi natin naintindihan sino ba si Lord. Ano ba yung karakteristik ng ating Panginoon? Powerful ba siya? Mapagmahal ba siya? Kailangan natin yun malaman lahat, mga kapatid, at kailangan nating magkaroon ng magandang komunikasyon sa ating Panginoon. Kaya, mga kapatid, dito po sa topic natin, kikilalanin natin sino ba talaga si Lord at kung paano ba siya makipagrelasyon sa mga tao. So, mga kapatid, sorry, medyo kinakabahan. Ayan, kung mag-base po tayo, mga kapatid, sa characters sa Bible, sino po sa mga character sa Bible ang unang 2 taong nabigyan ng chance ng Lord na magkaroon ng magandang relasyon sa Kanya? May idea po ba tayo? Yes, Brother Miko. Adam and Eve. So, Englishin na lang natin, no? Kasi baka pag sinabi kong Eva at Adan, sumayaw po tayo dyan. Ayan, amen. So, ito pong topic natin, mga kapatid. Sa totoo lang, sa ilang years ko pong pagtuturo sa mga bata, paulit-ulit ko na pong nabasa to, paulit-ulit ko na pong naituro, pero ang buti ng Lord, mga kapatid, kasi every time na ituturo ko siya or babasahin ko siya, palaging may bagong nire-reveal ang Lord. Amen? Amen. Ang words talaga ng Lord ay laging bago. Kaya, mga kapatid, hindi natin pwedeng sabihin na, alam ko na yan, narinig ko na yan, nabasa ko na yan ilang beses na. Hindi natin yan pwedeng sabihin, mga kapatid.
tandaan po natin na every time na magbabasa tayo or makikinig tayo ng salita ng Lord, dapat ine-empty natin yung sarili natin. Alisin mo yung pride na yan, alam ko na to. Hindi ganon mga kapatid, laging bago ang salita ng ating Panginoon. Amen? Naniniwala ako na kahit paulit-ulit mong basahin yan, meron at merong i-reveal ang Lord. Kaya never stop learning mga kapatid. Sige po, mag-start po tayo. Ayan. So, basahin po muna natin yung Genesis chapter 3, verses 1 to 3. So, ito pong buong chapter na to mga kapatid, it talks about the temptation and fall of man. Sige po, pwede pong pakibasa, Sister Jessica. Amen. Ayan. So, bigyan po natin ng focus to mga kapatid. Itong Genesis chapter 3 verse 1. Basahin ko ulit mga kapatid ha. Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, Has God indeed said, You shall not eat of every tree of the garden? So, kung bibigyan natin ng tono, no, totoo ba? Sinabi ba talaga ng Diyos yan na bawal niyong kainin lahat ng bunga sa garden? Pero tignan natin mga kapatid, kung babalikan po natin yung story sa chapter 2, ano bang sabi ng Lord? And the Lord God commanded the man saying, Of every tree of the garden, you may freely eat. Diba? Grabe katuso si Satan mga kapatid, no? Kaya mag-ingat tayo, wag tayong magpapadeceive. Amen? Sabi niya dito, bawal ba talagang kainin lahat ng bunga? Pero tignan natin kung gaano ka-generous si Lord, no? Sa lahat ng nakikita mo, pwede mong kainin, bukod lang sa isa. Ayan. Kaya dito pa lang mga kapatid, no, makikita na natin na yung pagkakaiba ng karakteristik ng ating Panginoon sa karakteristik ng kaaway. Amen? Sa Genesis pa lang, pinapakilala na sila. Ayan, next po, balikan din natin tong verse 17 mga kapatid, sabi, But the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. Pero tignan natin mga kapatid, kung ano ba yung dinagdag ni Eva doon sa inutos ng Panginoon. Sabi niya, And the woman said to the serpent, We may eat the fruit of the trees of the garden. But the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, You shall not eat, nor shall you touch it, lest you die. So dito sa chapter 2 mga kapatid, kung mapapansin po natin, ilan ang inutos ng Lord? Isa lang, ayan lang ang sabi, You shall not eat. Pagdating kay Eva ng utos, ano na raw po ang sabi? You shall not eat and you shall not touch. Naging ilan yung utos? Naging dalawa, di ba? Makikita natin dito pa lang kung gaano hirap ang tao na sumunod sa utos. Amen? At dahil dito mga kapatid, sa simpleng kasalanan na yan, malalaman po natin mamaya kung paano nahulog ang mga tao sa sin. Ayan. Basahin din po natin itong verse 4 mga kapatid. Pakibasa po ulit, Sister Jessica. Verse 4, Then the serpent said to the woman, You will not surely die, for God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. Amen. So dito pa lang mga kapatid, no? Sabi, Then the serpent said to the woman, You will not surely die. At sabi niya, Your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. So here mga kapatid, Satan is trying to prove that God is not a good God. Para bang sinasabi niya na ayaw lang ng Lord na maabot ng tao yung full potential niya. Amen? Na makasarili lang ang Panginoon, ayaw lang niyang maging katulad mo siya.
Ayaw lang ng Lord na maging the best ka, na sinungaling ang Lord. Ganun ang pinaparating ni Satan. Amen? Pero balik tayo dito mga kapatid. Ayan. So mga kapatid dito, balikan po natin yung inutos ng ating Panginoon na you shall not eat at ginawang dalawang utos ni Eva. You shall not eat, nor shall you touch it. So sa simpleng hindi pagkakaunawa sa kung ano ba talaga yung sinasabi ng Lord, nagkasala ang tao. Amen? Dahil lang hindi natin inintinding mabuti, ano ba talaga yung sinasabi ng Lord? Gusto ba talaga tayong pahirapan ng Lord kahit hawakan? Bawal lang ba? Ganun ba yun? Madamot ba si Lord? Hindi ba siya mapagmahal? Dahil lang dito mga kapatid, sa pagkakaalam ni Eva na inutos din ng Lord na bawal mong hawakan, nabuo ngayon yung curiosity niya. Amen? Nagpadala siya sa sinasabi ng serpent. Yung tiwala niya sa Panginoon, inilipat niya kay Satan, di ba? Sabi niya, pwede mong hawakan yan. Sabi, ay, pwede mong kainin yan, di ba? Pag kinain mo yan, magiging katulad mo ang Diyos. Kanino na siya mas nagtiwala mga kapatid? Kay Lord pa ba o kay Satan na? Kay Satan na. At mga kapatid, nung hinawakan ni Eva yung bunga, at nakita niya, hindi naman ako namatay, no? Hindi naman ako namatay. So baka tama nga yung serpent, baka nga ayaw lang ng Lord na maging katulad ko siya. So, kinuha niya, kinain niya, at shinare niya pa. Amen? Dahil lang sa pag-akala niya na, baka hindi naman din ako mamatay pag kinain ko to. Kasi nung hinawakan ko, hindi naman siya namatay eh. Amen? So, nagtiwala siya na pag kinain niya yun, hindi rin siya mamamatay. Dahil lang sa maliit na bagay, hindi mo lang inintindi kung ano ba yung sinasabi ng ating Lord. Nagkasala na ang tao. So, anong sumunod na nangyari mga kapatid? Ayan, pabasa po ulit. Genesis 3:6. So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. Amen. Ayan. Shinare pa ni Eva yung kasalanan niya kay Adan. Ayan. After Adam and Eve sinned, did God still communicate and pursue a relationship with them? Ano sa tingin natin mga kapatid? Pagtapos ba nilang magkasala, ginusto pa rin ba ng Lord na magkaroon ng relasyon sa kanila? Minahal pa rin ba sila ng Lord? Amen. Ayan, sige, basahin po natin yung Genesis chapter 3 verses 9 to 10. Sige po ako na lang mga kapatid. Then the Lord God called to Adam and said to him, "Where are you?" Amen. Nagkasala ka na, hinanap ka pa ng Panginoon. Sa tingin ba natin ang Lord hindi niya alam kung nasaan talaga si Eva at Adan? Alam niya, isa sa karakteristik ng ating Panginoon, God is omnipresent. Kahit saan ka magpunta, kahit sa kasulok-sulukan pa yan, kahit anong ginagawa mo, alam yan ng Diyos. Amen? Alam ng Lord yan, pero nagtanong pa rin siya, nasaan kayo? Where are you? Diba? Kasi gusto ng Lord, lumapit ka sa akin, wag mo akong pagtaguan. Amen? Amen. Next, also for Adam and his wife, the Lord God make tunics of skin and clothed them. Diba? Ang galing ng Lord, no? Siya pa talaga yung gumawa ng isusuot nila. Amen? Binihisan niya pa rin si Eva at Adan. So sa tingin ba natin mga kapatid, sa kanila lang ba yun kayang gawin ng Lord? Para sa lahat. Amen? Kahit gaano tayo makasalanan, kahit ano pa yung ginagawa natin, minamahal pa rin tayo ng Diyos. Amen? Pero, Sister Jelly, sabi mo mahal ni Lord si Eva at Adan. Bakit sila pinaalis sa Garden of Eden? Amen? Palaisipan sa atin yun. Kala ko ba mahal ng Lord ang tao? Nilikha niya yan eh. Bakit pinaalis ng Lord sa Garden of Eden? Dito po natin makikita. Ayan. Pakibasa po ulit, Sister Jessica. Thank you po. Then the Lord God said, "The man has become like one of us, to know good and evil. And now lest he put out his hand and take also the tree of life, and eat, and live forever. Therefore the Lord God sent him out of the Garden of Eden to till the ground from which
he was taken. So he drove out the man, and he placed the cherubim at the east of the Garden of Eden, and a flaming sword which turned every way to guard the way to the tree of life. Amen. So, dito mga kapatid, konting review lang po, no? Sa Garden of Eden, merong 2 punong importante na nabanggit sa Bible. Amen? Yung una po ay yung tree of knowledge of good and evil, and yung isa po ay tree of life. Amen. Ngayon mga kapatid, doon sa 2 puno, alin po doon ang bunga na nakain ni Eva at Adan? Tree of knowledge of good and evil. At ano mga kapatid, according dito sa verse na binasa natin, alin daw po ang punong pinrotektahan ng Panginoon? Yung tree of life. So pinaalis sila sa Garden of Eden mga kapatid, hindi dahil sa punishment. Amen? Ganito kasi yan mga kapatid, ang nakain po nilang bunga ay bunga ng sin. Magigising ka, malalaman mo ano ba yung good and yung evil. Habang yung isang puno naman po ay pag nakain mo yung bunga, ikaw daw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So sin plus eternal life is equal to living forever sinfully. Gusto ba yun ng Lord? Gusto ba ng Lord yung ginawa kong tao, mabuhay siya habang buhay sa kasalanan? Gusto ba yun ng Diyos? Hindi, di ba? Ayaw ng Lord na malayo tayo sa Kanya. Kaya pinrotektahan ng Lord si Eva at si Adan. Amen. Yun pala yung reason. Salamat sa Panginoon, no? Sa nire-reveal niya sa atin everyday. Ayan. Question mga kapatid, sa tingin natin, was this an act of mercy or a punishment? Mercy. Amen. So, baka tayo rin mga kapatid, no, minsan, sa mga pinagdadaanan nating trials, baka iniisip din natin, parusa ata sa akin to ng Lord. Nagkasala kasi ako eh. Di kasi ako nagsimba eh. Hindi ko kasi tinanggap, sabi, mag-preach daw, di ko tinanggap eh. Baka pinaparusahan ako ng Lord kaya nangyayari sa akin to. Pero mga kapatid, yung mga trials na yan, hindi yan parusa ng ating Panginoon. Sometimes mga kapatid, yung mga yan ay mercy na nanggagaling sa Lord. Amen? Pinoprotektahan niya tayo, hindi niya tayo gustong mapunish. Amen? Diyos natin siya, anak niya tayo, lagi nating tatandaan na mahal tayo ng ating Panginoon. Pero bakit ba kasi Sister Jelly ang daming utos? 'Di ba? One example pa lang 'yan sa story ni Adam and Eve. Pag binasa natin yung buong Old Testament, ilan nga po ang utos? 613. Ang dami, no? Bakit kasi ang dami? Tignan po natin. What is the purpose of law? To reveal God's character and standards. Para malaman daw natin, sino ba talaga si Lord? Perfect ba siya? Ano bang standard niya? Next, to guide humanity towards righteousness and to expose sin. Yan ang purpose ng law mga kapatid. Pero lahat po yan ay nagfo-fall sa iisang reason. Ultimately pointing to the need for God's grace and salvation through Jesus Christ. Amen. Ayan, di ba? So, yung law daw mga kapatid, para siyang salamin. Na pag tinignan mo, yung sarili mo, makikita mo, hindi ko talaga kayang maging perfect. Ilang percent ang hinihingi ng langit? 100% bago ka makapasok, hindi pwedeng may isa kang hindi sununod sa law. Amen? 100% perfect ka, wala kang kasalanan. Amen? So, ang law, nagsiserve bilang salamin natin para makita natin yung sarili natin na kahit anong gawin ko, hindi ko maaabot yung nire-require ng langit. Kaya kailangan ko ng tagapagligtas. Amen? Amen. Bakit ko kailangan ng grace, Sister Jelly? Mabait naman ako. Nagtatights ako. Nagsisimba ako weekly. Sobrang active ko. Ang dami kong bisita lagi. Bakit natin kailangan ang grace? Ayan. Sabi po sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Again mga kapatid, ano ang requirement ni Lord? 100%. Diba?
Kaya ba natin yon? Meron bang makakapagsabi sa akin, di ako nagkakasala? Sobrang perfecto ko. Meron ba mga kapatid? Wala. Alam niyo ba mga kapatid, may isa lang tayong malabag solo, wala na. Wala nang kaligtasan, may isa ka lang na malabag. Ito pa mga kapatid, sa pang-example natin. Sabi po sa 1 John chapter 1 verse 8, if we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Kaya di nyo pwedeng sabihin sa akin mga kapatid, kaya ko yan. Akit ako sa langit, tignan mo, magkikita tayo doon. Hindi pwede mga kapatid, dahil kung sa sarili lang natin, hindi natin kaya. Kaya alam nyo mga kapatid, no, pag pinag-aaralan po itong, praise God. Pag pinag-aaralan po natin itong grace mga kapatid, palagi akong nakakaramdam ng panghihinayang. Kayo rin ba? Kasi bakit ngayon ko lang naintindihan, di ba? Ang tagal-tagal na tong tinuturo mga kapatid, sobrang ng dumaang ministers. Amen? Bakit ngayon ko lang to nalaman? Bakit ngayon ko lang pinakinggan? Di ba? Sobrang ganda pala talaga ng grace, kaya pala siya amazing. Di ba? Amen. Salamat sa Lord. Pero alam niyo mga kapatid, di natin masisisi yung sarili natin. Dahil hindi matatawag na amazing ang grace kung madali siyang paniwalaan. Amen? Kung ganyan lang kababaw ang grace, hindi yan tatawaging amazing. Pero dahil mahirap paniwalaan ng grace, totoo ba, Lord? I'm so messed up, sobrang makasalanan ko, pero kasali ako dyan. Amen? Ganun kabuti ang ating Panginoon, mga kapatid. Kaya kung hindi mo gustong tanggapin ang grace, sino ka? 'Di ba? Wag na tayong choosy mga kapatid, libre na yung binibigay ng ating Panginoon. Amen? Bigla ko lang naalala mga kapatid, one time, nag-grocery po kami ni Brother Miko. Tapos, may nakita kaming palaman. Etong isang palaman, may mga set ng palaman, same price mga kapatid, same price sila. Pero itong set ng mga palaman, may walang libre. Pareho ng brand to mga kapatid ha, pareho ng grams. Ito namang kabila, may mga libre, meron siyang libre na parang maliit na Tupperware, parang baunan, ganun. Mukha siyang lock and lock. Ang ganda mga kapatid. Pero nung kinuha yun ni Brother Miko, sabi ko sa kanya, aanhin mo yan. Tas ang sagot niya sa akin, ba't ayaw mo? Libre na nga, hindi naman yan kasama sa babayaran mo. Amen? Minsan ganun tayo mga kapatid, libre na nga binibigay, kukunin mo na lang, di ba? Amen. Hallelujah. Next. Ngayon, paano po natin maa-attain yung grace? Gusto ba natin yung grace ng Lord? Gusto ba natin yung righteousness na gusto ng Lord na ibihis natin? Yung righteousness na yan ay galing sa ating Panginoon. Amen? So, sabi po dito mga kapatid, how do we attain God's grace and gift of righteousness? Sabi po sa Romans chapter 3 verses 21 to 22, but now the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and on all who believe, for there is no difference. Para kanino raw ang righteousness ng Lord? Para sa lahat. Anong dapat gawin? Believe. Diba ang linaw mga kapatid? Bakit hindi natin kayang tanggapin? Ang linaw mga kapatid, believe daw. Next, sabi po sa Romans chapter 5 verse 17, for if by grace the one man's offense death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. Amen. Receive mga kapatid. Yun lang pala ang susi. Believe and receive. Nagpapakapagod pa ako dati. Kala ko kasi maliligtas ako dahil nagsisimba ako weekly, masipag ako sa simbahan. Hindi pala yun mga kapatid. Pag naunawaan mo ang grace, natural na yan nalalabas sa'yo. Amen? Hindi na mahirap gawin ang pagsiserve sa Panginoon. I-enjoy mo na lang. Amen. Sabi dito mga kapatid, gift. Ano ba yung gift? Reward ba yon?
Hindi. Ano po yung gift? Regalo. Libreng ibinibigay. Amen? Pag Pasko nga, magmamano ka lang, may regalo ka na eh. Amen? Amen. Pag reward, anong dapat mong gawin bago mo makuha yung reward? Pagtatrabahuhan mo. Amen? Pero ang binibigay ng Lord, libre. Hindi utang. Hindi mo kailangang bayaran sa pamamagitan ng paggawa. Amen? Sobrang buti ng ating Panginoon. Ayan. Ngayon, kung hindi natin tinanggap ang grace, what do we really deserve if we sin? Sabi po sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ano daw ang deserve natin? Death, kamatayan. Pero ang Lord, anong binibigay sa atin? Eternal life. Amen? Next, if we try to establish our own righteousness before God, what do we fail to do? Pag daw iniisip natin na maliligtas tayo sa sarili nating gawa, ano raw ang hindi natin nagagawa? Sabi sa Romans 10:3, for they being ignorant of God's righteousness and seeking to establish their own righteousness, have not submitted to the righteousness of God. We fail to submit to Jesus as our righteousness. Ang binibigay sa atin ng Panginoon, mga kapatid, nung nagpapako siya sa krus, gusto niya na ibihis natin yung sarili niyang righteousness. Perfect ba tayo? Again, hindi tayo perfect. Wala kahit isa. Kahit pa yung kilala mong pinakamabait na tao, kahit pa leader sa church yan, kahit pastor pa yan, nagkakasala yan. Amen? Sabi kanina, for all have sinned. Pag daw sinabi sa'yo ng tao na hindi ako nagkakasala, wag mo raw siyang paniwalaan. Dahil wala sa kanya ang katotohanan, wala sa kanyang salita ng Diyos. Amen? So mga kapatid, ang binibigay sa atin ng Lord ay yung sarili niyang righteousness. Gusto niyang ibihis natin yung sarili niyang righteousness. Dahil kung sa sarili nating paraan, sa sarili nating paggawa, hindi natin kaya. Amen. So what does God promise to do with all our sins and iniquities against Him if we would only believe? Sabi po sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kapag daw nag-confess ka sa Lord, Lord, patawad, nagkasala po ako. Ano raw ang kayang ibigay ng Lord sa'yo? Forgiveness. Amen. Next, Romans 4:3, for what does the scripture say? Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness. Amen. Pag tinanggap mo ang grace ng Lord, kaya kanyang patawarin at kaya niyang ibigay sa'yo yung sarili niyang righteousness. Naalala niyo si Abraham, mga kapatid? Ano po yung greatest act of faith niya? Kay Isaac, inalay niya yung anak niyang sobrang tagal mong hinintay, no? Tapos sasabihin ng Lord, patayin mo. Ginawa niya yon, mga kapatid, di ba? Pero mabuti ang Lord dahil hindi natuloy, amen? Hindi hinayaan ng Lord. Tinest lang ng Lord kung gaano ka faithful si Abraham. Pero alam niyo, mga kapatid, bago pa niya gawin yon, kung babalikan natin yung unang-unang, yung simula ng story ni Abraham, bago pa mangyari lahat yon, tinawag na siya ng ating Panginoon na righteous. Amen. Bakit kaya? Because he believed. Naniwala lang siya. Wala pa yung greatest act of faith niya. Naniwala lang siya. Tinawag na siya ng ating Panginoon na righteous. Amen. Next, basahin po natin sa 1 John chapter 4 verses 8 to 10. Pakibasa po ulit, Sister Jessica. 4:8 to 10. He who does not love does not know God, for God is love. In this, the love of God was manifested toward us, that God has sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. In this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins.
Amen. Thank you po. So, kung magtataka tayo, grabe ang Lord, no? Sobrang makasalanan ko. Hindi ko deserve ang grace ng Panginoon. Talagang walang deserving, mga kapatid. Pero bakit ganun ang ating Diyos? Ang sagot, mga kapatid, dahil God is love. Yun lang, mga kapatid. Dahil lang sa pagmamahal ng ating Panginoon, kaya ibinibigay niya sa atin yung grace niya. Amen? Amen. So, what kind of relationship God offers us? Dito na po ako magtatapos, mga kapatid. May naalala lang ako, mga kapatid, kasi 'di ba dati nabubuhay tayo sa sin. Amen. Amen. Nung hindi pa natin tinatanggap ang Lord, hindi pa tayo naniniwala sa grace niya, nabubuhay tayo sa kasalanan. So, halimbawa, mga kapatid, eto, naisip ko lang tong apelido na to, mga kapatid, ha, pasensya na po. Halimbawa, si Mrs. De La Cruz, meron siyang asawa. Si Mr. De La Cruz. Okay, halimbawa, si Mr. De La Cruz, nawala na. Amen? So, si Mrs. De La Cruz, okay lang ba, mga kapatid, na mag-asawa siya ulit? By law, mga kapatid, ano pong sagot? Yes, pwede. Halimbawa, si Mrs. De La Cruz, nakapag-asawa siya ng bago. Si Mr. Ko. Kunwari, si Mr. Ko ang naging asawa niya. Etong si Mrs. De La Cruz, mga kapatid, pag nagpakasal sila, pwede niyang lakarin sa PSA, magpapapalit siya ng apelido. Si Mrs. De La Cruz ngayon ay magiging si Mrs. Ko. Tayo rin, mga kapatid, no? So ako, example, sarili ko, mga kapatid, nung hindi ko pa pinaniniwalaan si Lord, hindi ko pa siya tinatanggap sa buhay ko bilang sarili kong tagapagligtas, namumuhay ako sa sin. So, kunwari ang apelido ko ay Angelica Sin. Pero dahil tinanggap natin si Lord, tayo na ngayon, tinanggap natin yung grace ng Lord, ako na ngayon si Angelica Grace. Amen? So, kayo rin, mga kapatid, sige nga, sabay-sabay po muna nating sabihin yung first name natin. Tapos, idugtong natin yung grace kasi lahat naman na tayo tinanggap ang Lord. Amen? Amen. Sabay-sabay po nating sabihin. 1, 2, 3, go! Amen. Diba? Ang sarap. Nasa grasya tayo ng ating Panginoon. Amen? Oh, si Mama Grace pala siya. To the second power. So, ito, going back, mga kapatid, what kind of relationship God offers us? Oo nga, no? Si De Gracia pala, no? Ayan. A relationship that is not based on your performance, but on your faith and acceptance of Jesus bearing your sins. So, hindi gusto ng Lord na mahirapan ka, mga kapatid. Tanggapin mo lang siya, paniwalaan mo lang siya. At lahat ng yan, mga kapatid, magagawa natin ng walang hirap. Magugulat ka, mga kapatid, pag naniwala ka sa grace, babait ka bigla, naniniwala ako doon. Kasi, amen.